Ang pagkahilo ay talagang nakakainis. Maaring nakaupo ka ngayon o madalas mo itong maranasan dahil sa hilo. Ganyan din ang nangyari sa tatay ko. Madalas siyang nahihilo kaya madalas din siyang nakaupo dahil ayaw na niyang maglakad. Kaya ano ang pwede mong gawin? Napansin namin na kapag natanggal o nabawasan ng tensyon, lalo na sa batok at ulo, malaking tulong ito para mabawasan ng hilo. Minsan umaabot pa na nawawala na talaga ang hilo. Oo, kaya subukan mo lang. Talagang irerekomenda ko sa iyo na subukan mo ito kahit papaano. May 4 kaming ehersisyo na malaki ang epekto dito. Ganito yan, mas mabuting sumabay ka na rin agad. Umupo ka ng tuwid ang likod kung di ka pa nakaupo. At ngayon, pakiikot ang ulo mo ng 45 degrees pakaliwa. Sa gilid na tinitingnan mo, ibaba ang balikat sa paghila pababa ng nakabaluktot na siko. Mapapansin mong humihigpit dito. At pagkatapos, ilagay mo ang kanang kamay mo sa ibabaw ng ulo pero hindi lang basta ilalagay, kundi medyo ilalagay mo ito paatras para mapalapit ang mga daliri mo sa likod ng tenga. At ginagawa natin yan para manatili ka sa tamang 45 degree na anggulo ng pag-ikot. At pagkatapos, dahan-dahan mong hiilahin ang ulo mo papunta sa kanang tuhod mo. At mapapansin mo sa likod kaliwa, may isang bahaging humihigpit doon ngayon. At yan mismo ang gusto nating makuha. Dahil madalas, dito talaga nabubuo ang sobrang tensyon sa buong batok. Kasama rin ang mga pasyenteng may migraine na nagsasabing dito nagsisimula ang migraine, kaya tinatawag itong migraine band. Kaya, yunat mo lang ng yunat yan. At ang mahalaga, pababain mo ng maayos ang balikat mo, lalo na ang kaliwang balikat. Napanatilihin mong tuwid ang itaas na bahagi ng likod mo at hilahin mo pa lalo ang ulo mo papunta sa kanang tuhod. Kaya ang kanang sentido mo nakaturo na ngayon papunta sa kanang tuhod. At dahil ang mga kalamnan at mga fascia ay nangangailangan ng 30 segundo bago sila magsimulang mag-relax, maghihintay tayo ng ganung katagal. Hintayin natin. Huminga ka ng maayos habang ginagawa ito at itakda mo ang lakas ng pag-unat sa antas na kaya mo pa. Yung tipong masarap pa rin sa pakiramdam kahit may konting sakit. Kung narinig mo na ang panuntunan na kapag nagsimula ng sumakit kahit konti lang, dapat agad tumigil. Hindi kami sang-ayon dyan. Doon pa lang talaga nagsisimula ang pag-unat na may epekto at resulta. Palalimin mo pa ang pag-unat. Kahit 2 minuto mo lang, simulan at dagdagan paunti-unti, makikita mo na agad ang malaking pagbabago. Pero ang ating mga Liebscher-Übungen ay mas epektibo dahil may kasamang lakas na pagsasanay sa loob nito. At ganito yon, hihilahin mo ngayon ang ulo mo paatras, paitaas, pakaliwa. Pero hawak mo ng kanang kamay ang ulo mo para hindi ito gumalaw. Pakawalan mo ulit, hindi mo na idiin paatras, paitaas, pakaliwa. At ngayon, hiilahin natin ang ulo papasok pa sa pag-unat at mapapansin mo, mas lalalim pa ito. Kaya hindi lang natin pinapalakas ang bahaging ito, kundi mas napapalalim pa ang pag-unat. At ulitin natin, idiin mo ulit ang ulo mo paatras, paitaas, pakaliwa. Pakawalan mo ulit at hilahin mo pa lalo papasok. Yunat mo ulit ang ulo mo, patras, paitaas, pakaliwa. Sa ikalawang minuto ng ehersisyo, gawin mo ito ng ganito, kung mabagal, kung kaunti lang, 3, 4, 4 na beses hanggang 6, 7, 8, 8 beses, palalim ng palalim. At ngayon gagawa tayo ng isang espesyal na bagay. Bibitawan natin ang ulo, pero panatilihin natin ito kung nasaan siya. At susubukan natin ngayon gamit ang lakas ng ulo. Ang kanang sentido lang ang ilapit mo pa sa kanang tuhod, pero panatilihing tuwid ang katawan, hilahin pa pababa ang kaliwang balikat. Ang ginagawa natin ngayon ay aktibong pag-unat kung saan ang mga kalamnan dito ang aktibong humihila at nag-uunat sa mga nasa likod. At ang malaking epekto nito ay nagkakaroon sila ng komunikasyon sa isa't isa at inaayos nila ang kanilang sarili para ang leeg ay magkaroon ng tamang pagkakabalans, ibig sabihin pinakamaliit na stress. At pagkatapos, lalabas ulit tayo.
At na yon, damhin mo ang pagkakaiba, kaliwang bahagi, kanang bahagi. Mapapansin mo na mas magaan ang kaliwa at iba ang pakiramdam sa kanan. At kaya gagawin natin ang parehong bagay ngayon sa kanang bahagi. Pakibaba ang kanang siko, igalaw ang ulo ng 45 degrees pa kanan, ilagay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng ulo, bahagyang paatras, at hilain ang ulo pababa pakaliwa sa harap. At ngayon, pakawalan mo ang tensyon sa likod kanang bahagi ng batok. Hilain ng kaunti ang baba papunta sa lagukan. At na yon, ang mahalaga muna ay ang masyadong maikli, masyadong mahigpit, at masyadong matigas. O kung ano ang maaring naglilimita o nagbabago sa daloy ng dugo sa pagitan ng katawan at ulo, kung ano ang maaring bahagyang nagkokompres sa mga nerbyo. Lahat ng mga bagay na maaring maging sanhi ng pagkahilo, lahat ng iyon ay dapat matanggal gamit ito. Patuloy na hilahin papunta sa kaliwang tuhod. I-relax ang balikat, manatiling tuwid at bahagyan hilahin ang baba papunta sa lalamunan. At namnamin mo ang bahaging ito. Oo, namnamin mo lang na nararamdaman mong may naiuunat sa likod. Gawin mo ito ng sapat ang lalim, basta positibo at komportableng sakit lang ang maramdaman mo. Oo, masakit na. Ramdam mo talaga ang paghigpit. Pero hanggat positibo pa rin ito, maganda at talagang hinihikayat nito ang katawan na magbago. Para sa kapakinabangan mo at ng katawan mo. Manatiling tuwid ang katawan. Ngayon, magdadagdag tayo ng lakas kaya nakaunat na ang kalamnan. At habang ganyan pa rin ito nakaunat, pinalalakas natin ito sa pagtulak ng ulo mo paatras, paitaas, pakakanan, habang mahigpit itong hawak ng kaliwang kamay mo. Ipakikita ko, ang ulo ay gusto talagang pumunta roon. Dahil hawak natin ito, hindi ito gagalaw. Ito ang tinatawag na isometrikong lakas na pagsasanay. Oo. Hihigpin mo, luluwagan mo, at pagkatapos ay mas lalo mong iniunat. Hinila ng kaliwang kamay ang ulo papunta roon. At ulitin mo, itulak mo paatras, pataas sa kanan gamit ang ulo mo laban sa kamay mo. Pakawalan mo at Ipagpatuloy mo ang pag-unat. Itulak mo ulit. Gusto ng ulo mong pumunta sa likod at pataas sa kanan. Pero hindi mo siya inahayaan. paluwagin mo lang at ituloy ang pag-unat. At ngayon, dahan-dahan mo ulit bibitawan. At gamit ang sariling lakas ng leeg at batok, ilapit mo ang kaliwang sentido papunta sa kaliwang tuhod. Ihila pa lalo. At dagdagan pa ng kuunti at dagdagan pa ulit ng kuunti. At dahan-dahang gumalik palabas. Ngayon mapapansin mo, aha, medyo nasa kanan pa rin ito. Pero ngayon, mas lumaki na ang pangkalahatang pakiramdam ng luwag. Baka may kaunting tusok-tusok kang maramdaman dito at doon, di ba? Wag mo na lang masyadong isipin yan. Isa yang positibong senyales kasi dahil sa pag-igting at pag-unat, mas naging masikip pa yung mga masikip na parte kasi lahat ay nailagay sa tensyon. Pero ngayon ay pinalaya na at ngayon lahat ay pwedeng mag-relax ulit ng maayos. Oo. At ngayon, dadawin natin ang pareho pero sa harap naman. Ibig sabihin, hahawakan natin ngayon ang ulo sa likod sa taas, ilalapit ang mga siko sa harap natin. At hihilahin natin ang ulo papunta sa harap at iyuyuko ito paloob. Oo, sige. Gayahin mo ng eksakto. Hilain pababa ang ulo at ang baba ay gagalaw papunta sa lalamunan. Parang isang suso na kumukulot paloob sa harap. Panatilihing tuwid ang likod at iyuko palalo pasulong. At pareho pa rin ang patakaran pagdating sa tindi. Sakto lang, dapat kaya mo pa rin. Yung tipong sakit na kaya mo pa at komportable ka pa rin.
Hindi yung negatibong pakiramdam na mapapaatras ka. Sobra na yon. At siguraduhin mong pantay-pantay ang paghinga mo. Habang mas malalim ang paghinga mo, mas naa-activate ang vagus nerve mo. Mas nagiging aktibo ang parasympathetic system mo na responsable sa pagpapakalma. Tumutulong ito habang nag-i-stretch ka. At na yon, pwede rin tayo mag-strength training dito kung gusto mo at ituloy ang passive stretching. Isa na rin itong magandang ehersisyo. Kung gusto mo pa, magdagdag ng strength training. Pwede ka ring magsimula matapos ang 2 linggo. Sana araw-araw mong ginagawa ang ehersisyong ito. At pwede mo rin itong simulan ng masuli. Anong gagawin natin dyan? Hihilahin mo ang ulo mo paatras at pataas na parang gusto nitong pumunta roon. At sabay din, sinusubukan mong gumulong na parang gusto mong gawin yon. At pareho ng sabay. Nagiging parang gusto mong hilahin pataas at gumulong. I-tense mo ito, yung paghila pataas at yung gustong mag-curl up. Mag-relax ka at hilahin mo pa pababa at hilahin mo ang tuhod mo papunta sa lalamunan para mag-curl in. Gusto mo ring tumaas at gumulong? Tapos, mag-tension sa likod. Mag-relax ka, hilahin mo pababa at gustong gumulong papasok. Karaniwan, sa ehersisyong ito ang bahagyang hapdi. Direkta sa mga tinik ng gulugod sa leeg, ibig sabihin, sa gitna ng leeg na bahagi ng gulugod. At ulitin pa, gusto mong gumulong pataas. Pero pinipigilan mo para hindi ito mangyari. Pinapaluwag mo at gusto mong gumulong papaloob at hilahin pababa. At dito rin natin gagawin ang aktibong pag-unat. Ibig sabihin, ang ulo lang ang gustong bumaba at gumulong papaloob. At higit pa, at lumabas ka ng kaunti at gumulong ulit papaloob at hilahin pababa. At lumabas ka ulit at hilahin mo ulit papaloob. Hilahin mo pa ibaba ng mas malalim, gumulong papaloob, higit pa, at pagkatapos ay lumabas ka muli. At damhin mo sandali, kumusta ang pakiramdam ng batok mo? Yung akin, sobrang gaan ng pakiramdam. Pero para may kulang pa rin. May kulang pa, gagawin natin ngayon. Pakigamit ang parehong kamay, parehong hintuturo sa noo at baba, at tulungan mong itulak ang ulo mo paatras ng paatras gamit ang mga daliri mo, na parang paralel na gumagalaw paatras. Ang ibig sabihin ng paralel na paggalaw, sabay na umaatras ang noo at baba. Mapapansin mo rin na darating ang panahon na hindi na ito matutulak. Ngayon, naiipit na. Napapansin ko ito sa boses ko na nagiging kakaiba dahil sa pressure sa lalamunan. Laging umatras pa. At kapag napansin mong hindi ka na makakaatras pa, pwede mo nang bahagyang itaas ang iyong baba. Pero kaunti lang. At pagkatapos, pwede mo nang ilayo pa ang noo paatras. Kaunting angat pa at pwede ring ilayo paatras ang noo. Subukan mo habang inilalayo mo ang noo paatras, panatilihin mo pa rin ang baba na pinakamalapit hanggat maaari sa may Adam's apple. At dahil doon, ang buong bahagi ng gulugod sa leeg ay umaatras. Sa simula nang hindi gumugulong ang ulo. Gagawin lang natin yan sa pinakahuli. Oo, ang baba ay tila tumataas kahit na nananatili pa rin itong mababa. At pagkatapos, ganito, mapapansin mo, wala nang mangyayari kung hindi ko ito iaangat. At dun mo na pwedeng buong buo itong iaangat. At dun mo na pwedeng igulong pataas. Mananatili muna tayo sa posisyon na ito. Maging sobrang maingat ka sa sarili mo habang ginagawa ang ehersisyo. Limitan mo ito kapag hindi ka komportable. Dahil kapag hindi ka sanay dito, masyado itong mabigat. Kailangan mo itong gawin ng maingat at banayad. At kapag nakakaramdam ka ng hindi komportable, huminto ka at maghintay muna sandali.
at saka ka lang ulit magpatuloy. Magpatuloy. Kung gusto mo, pwede na rin nating dagdagan ng kaunting puwersa ang galaw na ito ngayon. Pwede mo namang di mo na gawin yon, paliwanag ko lang. Ganito yon, gusto ng no mo na tumaas at gusto ng baba mo na bumaba. Ibig sabihin, aangat ang ulo mo at sabay na iurong paloob. Tapos, magre-relax ka ulit at aatras ka palalo. At isa pa, gusto ng ulo na umurong paloob at tumaas. Pagkatapos, magre-relax ka ulit, aatras ka pa at lalo mo pang iuunat. At sapat na sa akin yon. 2 beses lang naman yon, pero sapat na yon. At pagkatapos, hilain mo ulit ng aktibo ang ulo mo paatras ng paatras. Panatilihing sarado ang bibig para maramdaman ang pag-unat sa harap ng leeg. At pagkatapos, dahan-dahan kang bumalik sa dati. Iyan ang pinakamasarap palagi. Ang pinakamasarap ay kapag lumalabas ka na mula sa pag-unat. Kasi maiisip mo lang, ang sarap nito, di ba? Ang sarap ng pakiramdam, di ba? Pagkatapos, gumalo ka pa ng mas malaya. Umabante ka ulit. At isa pa, bumalik ka ulit. At ngayon naman sa gilid. At ngayon naman sa kabila. Pagkatapos, umikot ka ng konti. At umikot ka naman sa kabila. Okay, dito muna ang mga ehersisyo kontra hilo. Hindi ko alam kung palagi kang nahihilo, pero kung oo, dapat may nararamdaman ka ng pagbabago. O kung paminsan-minsan mo lang itong maranasan. Kung ganito ang kaso, obserbahan mo kung anong mangyayari kapag araw-araw mong ginagawa ang mga ehersisyo kasama ko. Tingnan kung may magbabago sa mga susunod na araw. Mas mahina ba ang pagkahilo? Mas madalang ba itong mangyari? Obserbahan at ipagpatuloy mo lang yan. Inaasahan natin gumaganda ang kalagayan. Ngayon, may isa pa akong magandang bagay para sa'yo. Meron kasi kaming libreng gabay laban sa pagkahilo. Pwede mo itong i-download. Maraming pahina na may mga ehersisyo at paliwanag. Ire-rekomenda kong i-download mo ito. Pumunta sa unang komento sa ilalim ng video at i-click ang link doon. O kaya, iscan mo ito dito at pwede mo na agad itong ma-download. Mag-enjoy ka at hanggang sa susunod na pagkakataon.